iwasan na natin. Kasi makikita nyo kung anong nagiging epekto dun sa ina, dun sa mga kapatid. And even to Kaloy. No? For whatever it may be worth, no, I congratulate the boy. Sa bagay na po yan, kami na lang po yung sasagot ng family ko. Ma'am, doon sa gumawa ng fake account, ginamit po ang pangalan po ninyo. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanya? Sa mga gumagawa po ng mga fake accounts po, kumbaga parang maging masaya na lang po tayo, no? Huwag po kayong manira ng tao na hindi nyo naman po kilala at wala po kayong alam sa buong mga pangyayari. Kaya sana tumahimik na lang po kayo at iwasan nyo na pong gumawa ng fake accounts na grab lahat ng mga pictures and mga post po. Mrs. Ro, Portuguese po, salamat sa time niyo. Sa Facebook and TikTok post ni Carlos Yulo na pinost na last night, i-indicate window ni Louis San Jose that they created a Facebook Messenger group with the parents of Carlos Yulo and the parents of Louis San Jose. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Yung GC. Yes po, totoo po na gumawa sila, pero ano ba sasabihin? That's it. Okay na lang, okay na po yun. Parang ayos na po ko doon. So, totoo po na na-meet niyo din po yung parents ni Chloe San Jose. Yung mother niya po, Paano niyo po ma-describe yung relationship ni Sir Mark at ang relationship niyo po with the parents of Chloe San Jose? No. ay, no comment po ako dyan po, no? Kasi hindi naman sila nag-meet. Sa ngayon po ba, after nito mga nangyaring lahat na ito, unti-unti nyo na bang natatanggap bilang girlfriend ni Kaloy, si Chloe? No. No comment po. No comment po. Mrs. Yulo, nung okay pa po kayo ni Kaloy, ano po yung paborito niyong bonding activities? Paborito naming, actually, nasa ano lang kami sa bahay lang po. Mga nag-uusap, nagkukwentuhan doon sa kwarto niya po. Lahat kami ng mga kapatid niya po kasama. Sa susunod na mga laban ni Kaloy, meron kayong gustong naisabihin sa kanya o anong magiging paninindi, susuportahan niyo pa rin ba siya ngayon sa masusunod niyang magiging laban? Oo naman po. Mrs. Yulo, bilang ina po ni Kaloy, may advice po ba kayo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang cash incentives at lahat ng mga awards na nakuha niya galing sa Olympic win? Sa bagay na po yan, no? Wala pa ako masasabi kasi panalo niya yan, so kanya yan. Yun lang po yung masasabi. So siya na po ang hahawak. Kasi nasa tamang age naman na po siya. So dati kaya niyo hinawakan because he was still a minor? Yes po. Ako naman po kasi yung bank account nila kasi since nung mga bata pa sila, elementary, so lahat ng pinamaskuhan, cash incentives, pumapasok po doon. So hanggang sa nag-upgrade lang siya from junior savings account to regular account. Sir, so far ito po nangyayari sa inyo is considered a distraction. So, moving forward, ano po plano niyo for celebration with Kaloy or the plano po ng you with the PSC, with everybody, with Mayor Bambo Tolentino, and everybody kung ano ang communication na sa inyo regarding celebrating this your moment with Kaloy over his double gold-medal victory. As of now po kasi, hindi pa rin naman po kasi kumakontakt sa akin ng Gymnastics Association. So, parang hindi ko pa po alam yung plans. Kasi marami mga plano po si Mayor regarding Hindi your ko po. son. Sabi niya, dalawang notification na kayo kasi. Doon. Yulo, ano po naging epekto nito lahat sa pamilya, sa mental health ninyo, sa stress, sa trabaho ng mga anak, sa lolo, sa lola? Overall po, ano ang naging epekto at paano niyo po na-handle lahat ito? Malaki yung naging effect, no? Hindi makatulog, yung eldest ko hindi nakakapasok, yung mga anak ko na parang hindi rin sila mapakali, no? Kasi lagi nilang hawak yung phone nila, tapos parang, syempre, pag may nababasa silang
bad comment about me. Mga anak ko, nasasaktan sila for me, no? Kaya minsan talaga parang sa mama ko, tsaka sa papa ko, na parang sila yung mga nagagalit sa mga gumagawa ng mga fake accounts. So, malaking effect for us yung mga nababasa nila on social media. So, ang sinasabi ko na lang sa kanila is kumalma na lang kasi alam naman natin yung totoo at maraming mga taong nakakakilala sa akin. May mga taong nagtatanggol naman sa akin. So, hayaan na lang natin yung ibang tao ang makipaglaban for me. Follow-up question, ano? Just to sorry, just to also to corollary to that. Up to last night, hindi pa ako sure matutuloy ito. Meron po kasing mga miyembro po ng pamilya ni Mrs. Yulo na nag-advise sa kanya na tumahimik na lamang after noong interview TikTok video ni Kaloy. And I was the one who said and was able to convince her na, you know, pag tumahimik ka, then ang mananaig dito at ang magsisimmer ay yung huling salita ni Kaloy. And yung kung ano yung talagang gusto mong sabihin para matapos itong issue na ito ay hindi mailalabas. Sabi ko, when would you be able to do that? Sabi ko, the right time would be the quickest time, which is today. And ito pong kanyang statement po na ito, wala po akong kinalaman po dyan. Kanya po lahat yan. All the way until, anong oras mo ba natapos, Mami? Parang 12 midnight? 12 midnight. Binigyan ko siya ng deadline up to 12 midnight, no, para gawin ito. Tapos tiningnan ko lang nung pagkakagising ko this morning, syempre para baka merong libelous. Hindi, joke. Hindi, just to make sure, no, that it really comes from her. Meron lang akong mga kinorek na mga ilang mga comma o kundi whatever. But everything here is what comes from her heart. So, buti naman at nakinig siya sa akin na kung ano yung nasa saloobin niya, kung ano yung gusto niya sa mga tao, no, at kay Kaloy, yun po yung naiparating po natin ngayong umaga. I together with Mrs. Yulo, I'm hopeful that this will be received in a positive manner by everybody concerned, especially Kaloy, so that we can all, no, again, yung mood pag uwi ni Kaloy is going to be so much different from what it is now, and that we would all be able to celebrate together. A follow-up question, sir. Not too many people know that the grandfather, Rodrigo Frisco, was the one who brought Kaloy to the Gymnastics Association of the Philippines Training Center, Rizal Memorial. And as they said, the rest is history. Kamusta na si Tatay Rodrigo? Okay naman po siya. Nakatira siya naman sa amin. So. Pero ano yung sentimiento niya? How is he feeling about all of these controversies? Hindi niya po alam, sir, kasi wala po siyang Facebook. Wala po siyang So, wala po siyang nalalaman po. Okay. Opo. Hindi niyo naman pinaparating sa kanya. Hindi po. Hindi po namin sinasabi. So, hindi niya, basically, wala siya. Opo, wala po siyang idea po. Okay, so ignorance is bliss. Thank you. Sino, balikan ko lang yung sa celebration kasi yung Manila LGU may binabalak daw silang Heroes Parade for Kaloy at mukhang dun sa area nyo sa Liberty sa Loob wala. Nag-coordinate na ba sa inyo? Ano pong reaction nyo na ganyan yung pagsalubong sa anak ko? Yes po, nag-coordinate po sila sa akin pero po kasi pinasa ko po kay Ma'am Cynthia yung binigay ko yung number ni Ma'am Cynthia kasi siya lang yung nakakaalam ng schedule ni Kaloy. Pero yung doon na magsisimula sa lugar nyo, ano po yung okay lang po sa inyo? Wala naman pong problema. Mrs. Yulo, nakakausap niyo na po ang dating coach ni Kaloy, na Japanese coach Mone. O may mensahe po ba kayo sa dating niya coach? Yes po, nakausap ko siya and nagpapasalamat ako kasi tinawagan niya ako na nag-aalala siya sa akin sa mga nababasa niya sa Facebook na although kahit hindi raw niya naiintindihan kasi nagkalat daw yung mukha ko sa internet. So yun,